Ito naman po si Secretary of Justice Boying Remulla, mga kababayan. Naku. Yung hanap today, pero yung today, yung hanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung... Ayan naman po yung tungkol naman kay alias Totoy. Malakas ang loob ni alias Totoy na sabihin kung saan po mismo yung pinagtapunan ng mga labi ng mga sabungero. Dahil kung sumablay po si alias Totoy dyan, mga kababayan, nako, yari din. O, di ba? Malaki ang tsansa na hindi siya paniwalaan ng mamamayang Pilipino. Malaki ang tsansa na hindi siya paniwalaan ni SOJ Remulla. Baka po yung sinabi, mga bossing, ni SOJ Remulla na eto, talagang witness natin ito o talagang credible yung mga sinasabi nito, baka bumaliktad po bigla. Pero hindi ho merong mga nakikita po talagang mga buto doon sa Taal Lake At kinumpirma nga nila, may buto ng tao. Yung na-identify na. 4 na sako yun actually, 2 sakong buhangin na pampabigat. Yun talaga yung sinabi ni alias Totoy, di ba? Nilalagyan nila ng buhangin yung sako para hindi lumutang yung tao. Tsaka 2 sako na containing the remains. Sure na, confirm na po yun nasa tao because ribs po yung nakita po ng mga buto. Ilang sako po yung nakuha kanina ng PCG? 2 sako. 2 sako. 2 sako na may buto at 2 sako ng buhangin na pabigat para lumubog. Yun mismo po ang binanggit ni alias Totoy, mga kababayan. Ang ginagawa, hinihiwa yung laman para hindi daw lumutang at dagdag pa nito, lalagyan ng sako na may lamang buhangin para hindi nga naman lumutang yung mga tao. At sabi po, mga kababayan, ni Congressman Benny Abante, na kinainisan po ng mga DDS, uumpisahan din daw nila tatalakayin din daw ho nila ito sa Quadcom, mga bossing. Grabe. Dami nangyayari. Pero ang nakikita ko, matutuon ho ang ating mga pansin, mga bossing, doon sa ICC. Sa ICC ho, mga bossing. Palapit ng palapit yung araw, palapit ng palapit yung oras yung buwan Ayan nag-uumpisa na ho ulit umugong yung tungkol sa ICC. Kaya si Batorni, mga bossing, expect nyo, baka may ilang mga panahon, ilang oras, ilang araw, baka hindi na naman po natin mahagilap si Batorni. Dumako ho tayo dito sa mga missing sabungero naman po. Mabilisan lang ho ito. And simple language. Po, I'm sure ang haba ng pila ng mga nangungumbit sa inyo kami po ang inyong pinaunlakan. Thank you po sa pagtitiwala. Salamat Kumusta po. na po kayo? Parang bumabata kayo. Ano ba ito? Sino itong kinakausap ni Katonyeng? Sabi dito, Lieutenant General Jonel Estomo, retired, former NCRPO chief. Okay. Pakinggan ho natin, ha? Sa totoo lang, hindi maganda. Hindi maganda yung ako kakaretiro ko lang last November sa PNP. At sa totoo lang, aminin ko, wala sanang planong magpa-interview. Sabi ni Steve Reyes, Sir Mark, bakit hindi ka kasama sa Bora? Ang layo natin. Pag pumunta pa ako doon, 100,000 ang gagastusin ko back and forth, balikan. Dito naman po sa amin, siyempre maganda pa din ang Boracay. Pilipinas yan Dito naman din po sa amin, kahit papaano, mga bossing, white sand naman din po araw-araw yung nakikita namin. Pag pumunta nga lang ho ako dyan sa likod bahay namin, dagat. Dagat agad. White sand dito sa Caribbean. Game! Kaya lang naisip ko, kailangan kong gawin kasi unang-una matagal pa naman yung proseso. Sabi sa akin ng aking lawyer, huwag muna, pero nag-decide po ako na magpa-interview para maklarify yung mga sinasabi ng ating itong
whistleblower na si Alex Totoy. Opo, nung umpisa po, very specific yung kanyang sinabi sa isang parang press con pa yun, kumbatsero, na kayo daw po ang sinasabi ni Atong Ang na nagsabi Oh, kay Atong Ang, nanghikayat sa kanya na ipatumba itong si alias Totoy. Ako po. Kumbaga, nag-uudyok po na ipatumba si alias Totoy. Nang sinasabi ni alias Totoy na ito pong si ano po pangalan nitong pulis na ito, si Estomo, ang nag-uudyok kay Atong Ang na ipatumba si alias Totoy. Kayo na po ang sumagot. Kausapin niyo po ang ating mga kababayan tungkol, very specific po yung allegation sa na yun. allegation na yun. Actually, tatlong issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sabungero na yan. Nga po. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Sabi po si John Vic Remulla, sabi niya walang sasantuhin o walang jojosin, no? Mayor, senator, congressman, basta miyembro ka ng Alpha Group, hindi ka sasantuhin. Then, pangatlo, yung pinapatay ko raw siya. Unahin ko yung first issue. Sige po. Dinadawit po ako sa missing sabungero. Kung mapansin natin, nangyari yung insidente na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabar Zone. Siguro Halos wala na po ako maiko-komento dito, mga kababayan, kasi papaliwanag niya na lahat. Pero maniniwala tayo na involved ako sa missing sabungero na yun. Kung mayroong mga involved, mga pulis, galing ng Bicol Region. Kayo po ba- Na-under sa'yo. Na under sa akin. Kayo po ba ever naging Calabarzon Police Director? Hindi po ba kayo naging... Hindi po ako naging hepe ng Calabarzon. Nung nangyari po yung insidente na yan, yung missing sabungero na yan, I was the regional director of Bicol Region, Region 5. Okay. Hindi, tingin ko, yung kung ano man yung katungkulan niya, hindi naman yun ang pag-uusapan niya. Kung inudyukan mo ba si Atong Ang na ipayari itong si alias Totoy, yun ang pinag-uusapan niya. Kaya para sa akin, napakalayo. Kaya, yun ang sagot ko dyan. Hindi ako involved sa missing sabungero. Kung totoo yan. Pangalawang issue is sinasabi niya, member ako ng Alpha Group. Ayan. Ako yung nagpapasalamat kay narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Tacoy at inamin niya Ngayon, medyo yung mga sinasabing miyembro ng Alpha Group, nagdidinaya na. na siya ang member ng Alpha Group at may kasama siyang isa na kasama niya. At sinabi na sa kanyang interview na hindi kasama si Jel Estomo. Sinabi niya, common friend lang niya si Jel Estomo na kilala niya. Sabi ni Spanish girl, naku, di yan na amin. Kahit sunugin pa nyo ang butas ng wet packs niya, hindi talaga aamin. Niya ako, pero siya mismo ang nagsabi bilang member ng Alpha Group. Alpha Group. Siya ang nagsabing hindi kayo kasama. Hindi ako kasama. Pangalawa, meron akong dala, bibigyan ko kayong copy. Sabi naman ni Atong Ang, yung Group A, o yung sinasabi ng Alpha Group, mga investors daw lang naman yun. Mismo dahil medyo nasaktan po ako na member daw po ako ng Alpha Group. Ito, meron akong dokumento ipapakita na magpapatibay na ako hindi talaga member ng Alpha Group. Ano po ba yung... Pwede ko pong basahin dito? May dokumento pa na para magsabi na hindi siya member ng Alpha Group. Meron ba ganon? Kunyari ako, miyembro ako ng wala akong maisip eh. Tapos ito ang dokumento ko na makapagsasabi na hindi ako miyembro ng Alpha Group. Meron Sige ba? po, sige po. Okay. Sinasabi rito, this is to certify that based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired Police Lieutenant General Junel Cabrera-Estomo is not in any way a trustee or an officer
of the corporation nor connected to its business activities or operation. Kailan kaya linabas yun? Yun ang tanong. Baka mamaya ngayon lang ginawa yan, di ba? Para ano, alam ko ho mga kababayan, yung mga ganyang mga ano, naglalabas ng ganyan, like example, merong matanggal, di ba? May tinanggal, may natanggal, merong kung whatever na related doon sa pitmaster. Kunyari, Kahera, eto po, ina-announce po namin na si Kaherang ganito, hindi po related, wala pong kaugnayan sa amin, ganito, etc., etc. Bakit naglabas sa kanya ng ganon? Ano kaya ang purpose para maglabas ng ganon? Para sabihin na hindi siya kasali or walang kaugnayan siya sa pitmaster. Bakit? Di ba? Kasi kapag ka naglalabas ng ganon, mga bossing, yung tipo bang ano lang, tinatanggal na, inaalis na yung mga susunod na mga transaksyon, ano na, kumbaga hindi na nila i-honor. Bakit siya may ganon? Ano kaya ang dahilan para maglabas ng ganon? This certification is issued for